Tara, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-classic na alamat sa Pilipinas. Ito'y isang kwento na hindi lang tungkol sa kung paano nagsimula ang mga anino, pero alam nyo, may malalim din itong sinasabi tungkol sa kung sino tayo bilang mga tao. Naisip nyo na ba to? Posible kayang maging masama ang sobrang liwanag? Medyo kakaiba yung tanong, no? Pero dyan mismo iikot ang buong alamat na ating tatalakayin ngayon. Okay, so isipin niyo muna to. May isang lugar na ang pangalan ay Liwanag Araw. Dito, walang gabi, walang dilim. Araw-araw walang katapusan ang sikat ng araw. Lahat ng bagay, lahat ng sulok naliligo sa gintong liwanag. Wala kang maitatago. At sa gitna ng walang hanggang liwanag na to, doon nakatira si Kael. Sinasabi na siya raw yung klase ng tao na kasing perpekto ng araw. Yung balat niya, parang ginto. Yung boses niya, sobrang linaw. Sa paningin ng lahat, siya na yung pinaka-perpektong nilalang. Pero, alam niya naman diba, minsan yung sobra-sobrang papuri pwedeng maging lason. At yun mismo ang nangyari kay Kael. Dahil sa walang tigil na paghanga sa kanya, unti-unti nagbago ang puso niya. Naging sobrang obsessed siya sa sarili niyang itsura. Tinitignan niya yung refleksyon niya sa tubig, sa mga bato, lahat na lang. Hanggang sa naniwala, siyang yung araw para lang sa kanya sumisikat, na yung liwanag pag-aari niya. Dito na nagsimulang lumaki ang ulo niya. At ito na yung palaging tumatakbo sa isip niya. Ang liwanag na ito ay para sa akin lamang. Para sa kanya, hindi na ito isang biyaya para sa lahat, kundi isang trono na siya lang ang pwedeng umupo. Siyempre, hindi nang tagal, dumating yung pagsubok. Isang pagsubok na hindi naman anyong halimaw o sakuna, kundi dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Isang araw, may lumapit sa kanyang isang matandang babae. Pagod na pagod at simple lang ang hiling. Iho, pwede bang makisilong muna sa lilim ng katawan mo? Sobrang tindi kasi ng sikat ng araw. Ang sagot ni Kael, sobrang lamig, sobrang lupit. Umalis ka, hindi ginawa ang katawan ko para maging silungan ng mga tulad mo. Dudumihan mo lang ako. Doon, sa isang sagot lang, lumabas ang tunay ng kulay. Perpekto sa labas, pero walang laman sa loob. At dyan na mismo nagbago ang takbo ng kwento. Dahil yung simpleng pagtanggi ni Kael, may katapat palang napakabigat na parusa. Kasi yung matandang babae na tinaboy niya, hindi pala siya ordinaryo. Bigla na lang yung itsura ng matanda na kuba at mahina nawala. Napalitan ito ng isang anyo na nagniningning at puno ng kapangyarihan. At sa mga sandaling yon, alam ni Kael, huli na ang lahat para magsisi. Ang matanda pala ay ang diwata ng liwanag. Kung hindi nyo pamilyar, sa ating kultura, ang mga diwata ay parang mga espiritu o diyosa na tagapangangalaga ng kalikasan, kaya nilang magbigay ng biyaya, pero kaya rin nilang magparusa. Nagpanggap lang siya para subukan kung ano talaga ang nasa puso ni Kael. At ito ang hatol ng diwata na nanggaling mismo sa kayabangan ni Kael. Dahil gusto mong maging perpekto sa liwanag, bibigyan kita ng isang bagay na hinding-hindi mo maiiwan. Isang paalala na sa bawat liwanag, may kaakibat na dilim. At sa isang salita lang ng diwata, biglang may lumitaw na madilim na hugis sa paanan ni Kael. Yon ang kauna-unahang anino sa buong mundo na isinilang mula sa kayabangan. So ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng to? Yung anino, hindi lang pala siya basta kawalan ng liwanag. Isa siyang salamin, isang simbolo na may mas malalim na mensahe para sa ating lahat. Mula nung araw na yon, yung anino ni Kael naging parang kakambal na niya. Kahit saan siya pumunta, nandun yun, nakasunod. Isang tahimik na saksi sa lahat ng kapintasan na pilit niyang itinatago sa liwanag. Dito natin makikita yung puso ng alamat, yung liwanag, di ba? Ito yung mga success natin, yung magagandang bagay na pinapakita natin sa mundo, yung pride, yung perfection, at yung anino, well, ito yung mga pagkakamali natin, yung mga kahinaan, yung mga bagay na tinatago natin. Ito yung paalala sa atin na maging mapagkumbaba. Kaya sa huli, ito yung mga aral na iniiwan sa atin ng kwento. Una, na yung tunay na kagandahan wala sa itsura, kundi nasa isang pusong mapagkumbaba. Pangalawa, yung anino natin, hindi siya kaaway. Paalala lang yan na okay lang magkamali, okay lang na hindi tayo perfecto. Kailangan natin yung balanse.
Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa susunod na mapansin niyo ang sarili niyong anino, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa inyo? Dahil sa dulo ng lahat, yung anino ang nagpapaalala na para maging buo, kailangan nating tanggapin hindi lang ang ating liwanag,